solar energy matipid na, makatutulong pa sa kalikasan. You're looking at around 20 to 40 or even 50% of savings per month. We have to make the proper assessments on what system size is appropriate for the house para you can maximize or optimize your yield or the savings na nakukuha ng isang consumer. Ang tubig ay buhay. Dito sa Kalakhang, Maynila, iisa lang ang pinagkukuhanan ng supply ng tubig, ang Angat Dam. Ito lang ang nag-iisang water source ng Metro Manila. Halos 97% ng water supply dito lang galing. Ang benepisyong dala ng paggamit ng solar power, ating alamin. Ito po si Paring Ray Labi. Ang bawat dam sa bansa ay mayroong holding capacity. Ano ang mangyayari kapag umapaw ang tubig sa dam? Ako naman ang inyong kasangga, JR Langit. Sa bahay na ito, tumatakbo ang lahat ng appliances pero ang bill sa kuryente, mas mababa ng mahigit na 50%. Ang sekreto, solar energy. Walang numero, walang... Yeah. Ano ito? Ito, let's say right now, nakita mo yan? It's producing right now, if you look at it, it's producing right now 4,000 watts. Oh, 4,100. 4,000 watts. Okay. Yung ano mo, yung load mo Normal is only your load mo is only about 3,000. So nakocover niya lahat ng marami. Nakabukas lahat ngayon ng aircon. Oo, nakabukas lahat. Pero yung solar is taking care of it. Ang future ng gamit ay malinis na enerhiya. Ang vision ng Solar Ready Philippines na itinatag ng negosyanteng si Miguel De Asis ng kanyang kapartner ay si Ginoong Robert Puckett na itinuturing na Grandmaster ng Clean and Renewable Energy. So si Mr. Robert Puckett, or I call him Tito Punch, no? He's considered one of the grandmasters or pioneers in this business. No? So nung nag-decide ako to develop the business, I had to look for a connection or somebody who can guide me or share his knowledge about the business. No? So luckily, they recommended and introduced me to Mr. Puckett. No? And I was also lucky that he was very generous and of his time and his knowledge. So that helped us develop the business. Bukod sa mga bahay, malaking bentahe ang paggamit ng solar energy sa mga negosyo dahil sa halip na ibayad sa kuryente, ang matitipid ay pwedeng gamitin sa pagpapalawak ng negosyo. In terms of how much savings they can generate and educate them that these savings can be used for other basic needs. No? And sa mga businesses sila, let's say they put it in a business, the savings that they can generate through the use of solar can be used for other priority programs like expansion of their business, increase in working capital, or improve the benefits of the employees. No? So, yan ang magagawa ng solar. No? It really generates big savings. May tatlong sistema na ginagamit sa paggamit ng solar energy at sa kasalukuyan, pinakapatok na ginagamit ng kabahayan. Ang pinaka-practical na sistema na hindi ginagamitan ng baterya. Paki-explain nga sa amin, paano siya gumagana, itong solar panels? So there's different types of systems, no, in terms of when you talk about solar. There's the grid-tie system, of course the off-grid and the hybrid system. But yung pinaka-common right now is the grid-tie system because it's the most practical system where you use during the daytime only. No? So for households that are using, let's say, their air conditioning or their other appliances during the daytime, the grid tie system can solve this. No? It can basically offset your use during the daytime, and it can either zero out or very minimal na lang ang ikuha natin sa grid. No? The hybrid system, as I mentioned, it's paired with the batteries. So
during the daytime, solar will be used, and then during the nighttime, the batteries can come in, or during a power outage, the batteries can kick in also. So yun yung mga different types of setups for solar. So sa grid type pala, hindi kinakailangan ng baterya? Hindi na. So during the daytime, so let's say right now, we're using aircons right now, and my solar is producing. From the solar panel na nag-absorb ng sunlight? Yes. So yun nangyayari, yes, that's correct. Yung nangyayari dito is that the solar panels are DC, no? So meron tayong inverter na AC. Yun yung nagko-convert ng DC to AC that flows to your household and powers up your appliances, no? So it can pwede ma-offset talaga yung daytime usage mo, no? From the solar. Naniniwala ang Solar Ready Philippines na malaki ang magagawa ng pamahalaan para maingganyo ang publiko na gumamit ng solar energy. Yun nga, yung importante talaga, malaking role ng government dito, no? So kung makakatulong sila, if they would be able to help in decreasing the tax tariffs, no? And importation costs, then people would be even more enticed to avail of this product. Gano'ng kalaking savings ba ang makukuha kapag gumamit ka ng solar panel? You're looking at around 20 to 40 or even to 50% of savings per month. No? So what we really have to do is on our end, no, as the service provider, we have to make the proper assessments, no, on what system size is appropriate for the house para you can maximize or optimize your yield or the savings na nakukuha ng isang consumer. No? Ang paggamit ng malinis na enerhiya sa panahon ng tumitinding climate change ang nakikita ng Solar Ready Philippines na future ng susunod na henerasyon. What do people not know about solar energy? It's not just for your rooftop. It's also about saving our planet's precious wildlife. Across the Philippines, every solar panel installed is part of a bigger picture. A lot of people are considering right now the use of solar because as I mentioned, yung immense benefits niya, yung savings na generate. It would be helpful if the government can also assist, no, in terms of subsidies, tariff reforms, tax credits, no. If the importation cost is lower, then of course the product cost will be much lower also. So this way, it will be more accessible and viable to people. Sa pagdaan ng panahon, malaki na pinagbago ng solar energy business at patuloy itong nakikisabay sa pag-unlad ng teknolohiya. Meron po bang upcoming innovations o projects ang Solar Ready na dapat abangan ng ating mga kababayan at ng publiko? So yung core business ng Solar Ready or the solar industry right now is the simple grid tie system that they can be used during the daytime. No? So we're looking at ways how to complement or supplement this technology. No? And right now, with the advancement of batteries, the battery technology, no, this would be a good way to pair with the existing solar system. No? So with the battery system, magagamit mo ito during the nighttime, and it can also serve as a power backup in case of a power outage. No? So those the technology would be helpful also for end users. No? Bukod sa makatitipid ka sa kuryente, mahaba rin ang buhay ng paggamit ng solar energy. Kaya't may tuturing itong magandang investment para sa mga kabahayan at maging sa negosyo. Higit sa lahat, makatutulong ka pa sa kalikasan. I think right now it's a good time to invest in something that appreciates, no, instead of something that depreciates, no. And solar can give that because you get to save, you get to appreciate the product, no. And aside from its economical impact, meron ka ring environmental impact, no. So meron kang less in carbon emissions, mas nagiging less ang dependency sa coal. So it's good for the current generation, and more importantly, it's good for the future generation. Anong kalamidad ang pwede mangyari kung mapapabayaan ang mga dam sa bansa? Alamin sa muling pagbabalik ng Kasanggabo ang Langit.
ordinaryong baha ang dinanas ng mga lalawigan ng Bulacan, Nueva Ecija at Pampanga kapag may malakas na bagyo. Lalo itong lumalala kapag nagpakawala ng tubig sa Angat Dam. Multipurpose dam ang Angat Dam. Dito galing ang 97% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Tumutulong ito sa pag-produce ng kuryente, patubig sa sakahan, at flood control dahil dito naiimbak ang tubig sa Angat River. Kaya naman isang malaking kalamidad ang mangyayari kapag nawala ang Angat Dam. Ang Angat Dam ay naging operational yan noong 1968. So, halos more than 40 years na yung age ng Angat Dam natin. At ito ay nagsiserve ng apat na purpose, no? Yung una-una sa domestic water supply, sa irrigation, and then power generation, saka sa flood control. Ang height ng dam natin is nasa 221 meters. Tapos ang flood surcharge design niya is nasa 219. Tapos ang spilling level niya, top ng gate ng spilling level is nasa 217. At ang bottom ng gate is nasa 202. Protocol na tinatawag natin is nasa 210 during wet season at 212 during dry season. 1968 pa nung unang maging operational ang Angat Dam. Nung gawin ito, walang kabahayan sa waterways o daraanan ng tubig kapag nagpapakawala ang dam. Pero sa pagdaan ng mga taon, nagsulputan na ang mga bahay sa waterways ng dam. Dati yung mga tao nakatira sa riverbank. Ngayon, alam mo kung saan nakatira? Sa ilog. Bakit hindi po sila mapaalis? Ewan ko. Baka human right violation naman. Hindi problema ng gobyerno ng North Sagada. Mayroong holding capacity ang isang dam o dami lamang ng tubig na kakayanin nitong maimbak. Yung year start mo is January. Kapag binaba mo yung elevation ng Angat ng 210, pagdating mo dun sa February, March, April, May at walang ulan na dumating, bababayan, ang worst na naranasan namin is bumaba siya hanggang 158 meters. Tapos yung 24-hour service mo, magiging 12 hours yan or less than 12 hours. Mabawasan yung water supply. Malaking panganib ang dala ng ragasan ng tubig mula sa dam. Kaya naman mayroong sinusunod na protocol sa pagkapakawala ng tubig upang maiwasan ang disgrasya sa buhay at ari-arian ng mga mamamayan. Kung talagang mag-spill kami, papalabas kami ng mga advisory 6 hours before that, nung pagbubukas, ay dapat maganap yan. May sulat, meron yung public address system. Meron kasi mga naka-install along the river na mga 18 stationary stations na meron public address system na doon binobroadcast yun. Kung anong may advisory na nakasulat din doon sa kuwan at saka yung gagawin in next 6 hours, yung pagpapawala ng tubig. Napakahalaga ng papel na ginagampanan nitong Angat Dam sapagkat ito ang nagsusupply ng pangangailangan tubig ng buong Kamaynilaan. Isipin na lamang natin kung ano ang mangyayari kung wala ito. Kung sa panahon ng tagtuyot, hirap na ang mga taga Metro Manila sa supply ng tubig, ano pa kaya kung ihihinto ng tuluyan ang operasyon ng Angat Dam? Ang Angat Dam ang nag-iisang water source ng Metro Manila. So we need to do something para ito ma-stabilize o kung kinakailangan i-stabilize para hindi ma-jeopardize yung water supply ng Metro Manila. Yun lang ang pinaka-basic purpose ng dam natin. 1990s pa nang matuklasang mayroong fault line sa kinatatayuan ng Angat Dam. Pero sa susunod na 6 na buwan pa lamang nila pasisimulan ng isang komprehensibong pag-aaral sa katatagan ng dam. Pag natapos yung study nung sa Angat Remediation Works, magkakaroon pa sila ng recommendations kung paano nila i-approach yung pag-remediate sa dam in such a way na hindi magsasacrifice yung public. Ibig sabihin, mag-maintain tayo ng normal level for water supply, pati sa irrigation. Gagawa ng WSS ng ways and means na hindi tayo aabutan ng shortage ng tubig. Itong study nasa 30 million pesos at yung mayroong ballpark figure dun sa construction is nasa 2 billion pesos.
Maliban sa lindol, nanganganib din ang katatagan ng dam kapag sumobra ang tubig nito sa kanyang holding capacity na nangyayari kapag mayroong bagyong may dalang malakas na pag-ulan. Kapag lumagpas ka dito, ibig sabihin may endanger mo yung stability ng dam mo. May chance na mag-overflow, magkakaroon ng dam break, tawagin natin. Pwede mag-iba yung dam mo kapag hindi ka nag-release. May possibility na may endanger yung structure mo. Mas malalang dilubyo to. Kaya yung meron tayong spillway na tinatawag, no? Yun ang pinaka safety net ng dam para ma-withstand yung mga incoming water. Narito tayo ngayon sa lugar kung saan makikita ang spillway ng Angat Dam. Ito ang nag-release ng tubig para ma-maintain ang water safety level na ayon sa dam protocol. Ayon kay Engineer Rodolfo E. Herman, plant manager ng Angat Hydroelectric Power Plant, walang dapat ipag-alala sa katatagan ng Angat Dam dahil kaya pa nito magserbisyo sa mamamayan sa susunod na 60 taon. Matagal pa naman, 60 years. Tsaka without dredging yan. Kung may dredging, another 60 years kung maalis mo lahat yung simula nung di another 100 years. Di ba? Malaki na ang pinagbago ng mundo, kasabay ng pag-unlad, ng pagkakasira naman ng kalikasan, na ugat ng pagbabago ng ating klima. Kaya naman dapat ipasalamat natin ang tulad ng negosyong Solar Ready Philippines na kumukolekta ng enerhiya mula sa araw. Malaking tulong ang mga dam para matiyak ang tuloy-tuloy na supply ng tubig sa mga kabahayan at sa mga sakahan. Kung hindi mababantayan, ang ragasan ng tubig na nagbibigay buhay ang siya ring papatay sa maraming buhay at sisira ng maraming ari-arian. Kaya't mahalaga na mahalin natin ang ating kalikasan. Dahil galing dito ang araw at tubig na ikagiginhawa ng ating pamumuhay. Sana po naibigyan nyo ang ispan-spesyal ang pagtatanghal ng aming palatuntunan. Nakapaghatid ng kakaibang aral at leksyon sa buhay. Sa ngalan pa rin po, The Race ng Langit, ino po si Paring Ray. At ako naman, si J.R. Langit. Laging tandaan, sa anumang laban, kasangga mo ang langit.